salamat sa mapagpalain sa bumahan. Welcome to our daily devotion of Alexander Gomez from March 3. At ang topic para tatalakayin natin ngayon ay bakit walang taong neutral, kaaway o kakampi. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga nakasalitan. Sabi dito na, as for you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live and you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even we were dead in transgressions, which is by grace you have been saved. Teaching number 1. Pelagianism denies the reality of original sin and human depravity. Dahil pinapangin ito ang katotohanan ng original sin o original na kasalanan at ang bukas na pagkasama ng tao. Ayon sa Pelagianismo, ang tao raw ay pinanganak ng moral na neutral at kaya lang niyang sumunod sa Diyos gamit ang sariling lakas at kalooban. Ngunit sa Biblia, sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 5, tayo spiritual na patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway at hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Teaching number 2. The Bible teaches that we are not morally neutral but already dead deserving of wrath. Tayo ay likas na makasalanan, sumusunod sa masamang kalakaran ng mundo at sa masamang pita ng laman. Tayo ay hindi lang may kahinaan, kundi darat na patay sa espiritu. Kaya tayo karapat-dapat sa galit sa parusa ng Diyos. Teaching number 3. Salvation is not initiated by man's will, but by God's will and sovereign mercy. Kundi mula sa habang at kalooban ng Diyos, tanging ang Diyos ang may kakayaang bumuhay ng spiritual na patay. Ang kaligtasan ay isang gawa ng biyaya ng Diyos mula simula hanggang bukas. Application number 1. Reject any mindset that trusts in your own strength or godless for salvation. Minsan, inisip ng tao na basta mabait ako, pupunta ako sa langit. Ngunit ito ay salungat sa turo ng Biblia. Ang kaligtasan ay hindi gantimpala sa pagiging mabait, hindi regalo ng Diyos sa mga makasalanan. Application number 2. Rely completely on God's grace from start to finish for salvation. Mula umpisa hanggang katapusan ng ating pananampalataya, hindi natin kayang abutin ng pamantayan ng Diyos, kundi sa sarili lamang natin kundi pamantayan, hindi kayang abutin ng pamantayan ng Diyos kung sarili lamang natin ang aasahan. Application number 3. Proclaim on gospel that glorifies God's grace, not human effort. Hindi sa pagsisikap o kabutihang gawa ng tao. Dapat malinaw sa atin at sa iba na ang kaligtasan ay hindi dahil sa atin, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. Yun lamang po ang aking devotion sa mga